Maging itong si ano nga, ngayon pa lang parang sinasabi ni Tamba, hindi, huwag niyong ibigay sa akin ng Vice Presidente. Di ko gusto yan. Gusto ko Pangulo. Yun na talaga ang ano doon. Ito mga kababayan ha, Sen Bong Revilla, tatanggihan ang alok na maging Vice Presidente. Sakali ma-impeach si VP Sara Duterte sa pwesto. Saka present po yung resolution, konting kwentuhan, then about an hour, tapos kanya-kanyang uwi na po. Oh, dito sa video na to, makikibalita ho tayo dito kay Congressman Ortega. Kung ano ang napag-usapan sa Malacanang kagabi. Yun. Sinasabi ho kasi nila, simpleng meet and greet lang ang nangyari. Kumustahan lang naman. Tapos kumain lang sila ng masasarap dyan sa Malacanang. Wala namang wala na, hindi pinag-usapan yung impeachment. Mamaya, talakayin ho natin yung pinaka-latest na press con na yan, itong si Congressman Barbero, di pala Barbero, Balbasarado. Ayun na nga ho mga kababayan, bago ho natin pag-usapan itong mga maiinit na kaganapan sa ating bansa ngayong araw na to, tayo magbabaka naman sa ating mga kasama dito sa PH Update. Alam nyo naman ho mga kababayan, isang like at isang subscribe lang ho at pakishare lang ho ng ating video, masaya na ho tayo dyan, magpapasko na! Baka naman, yan ho ang napakagandang regalo nga pwede nyong ibigay kay PH Update. Isang like at isang subscribe, sobrang saya na ho natin dyan para sa mga kababayan nating OFW na nasa iba't ibang dako ng daigdig ngayong mga panahon na to. Mag-ingat ho kayo ha. Maraming salamat ho sa napakatinding pagsuporta sa PH Update. Konting sundot na lang ho. Naku, si 69 na ho tayo. Hindi, I mean yung natin, anak ng toka. Ano ba naman yan, PH Update? Baka kung ano isipin ng mga kasama natin dito. Yung subscriber natin, mag 690,000. Yung mga mga kayo dyan ha. Konting sundot na lang ho ha. Konting push na lang ika nga. Ayun na nga mga kababayan. Umpisa na ho natin itong ating talakayan ha. Kanina pa tayo nagsasalita, hindi pa pala tayo nag-uumpisa. Eto na ho mga kababayan. Ganyan ho sana ang senaryo kung sakaling ma-impeach si VP Sara at tanggapin nitong si Revilla ang pwesto bilang pangalawang Vice Presidente. Kaso nga ho, hindi ganun ang suma. Siyempre kahit ako itong si Revilla, hindi ko tatanggapin yung posisyon na yan. Iwas puso'y ika nga, di ba? Bakit gusto mo ng problema? Gusto mo bang ikaw ang gumit na sa lahat ng kaguluhan na to? Ikaw, Senator Bong Revilla, gusto nyo hubang gumit na sa lahat ng kaguluhan na to? Sa bagay, bago nyo sabihin hindi nyo tatanggapin, ako napahiya ko itong si Tamba dito sa na to, dito sa sinabi na to ni Senator Bong Revilla, na kung sakali daw ialok na maging Vice Presidente, palitan niya itong si Vice President Sara Duterte, tatanggihan niya daw ho itong alok na ito. Kung nasa tamang katinoan ka at kung marunong kang bumasa sa politika at nakikita mo ang mga mangyayari sa mga susunod na panahon, kumbaga yung napaglaruan mo na yung senaryo kung ano yung mga posibleng mangyari, talagang tatanggihan mo yan. Sino ba naman ang may gusto diyan sa produkto na kung saan ang nagluto niyan makakaliwa at sympathizer ng mga makakaliwang grupo, mga convicted na nangunguha ng bata at yung iba diyan marami pang kailangang ipaliwanag dahil noong sila ang nanunungkulan napakalaganap ng droga doon sa mga ahensya na hinahawakan nila. Nandyan ho itong si Senador Leila de Lima na di umano nung Justice Secretary siya, di ba? Ginawang kusina ng illegal na droga yung Bilibid. Ano lang naman ho yan mga kababayan, kung nasa matinong kaisipin ka, maging itong si ngayon pa lang parang sinasabi ni Tamba, hindi, huwag niyong ibigay sa akin ng Vice Presidente, di ko gusto yan. Gusto ko Pangulo. Yun na talaga ang doon. Yun ang endgame ni Tamba ika nga. Eto mga kababayan ha, Sen Bong Revilla, tatanggihan ang alok na maging Vice Presidente. Sakali ma-impeach si VP Sara Duterte sa pwesto. Alam naman ho namin, kahit kanino ialok yan, tatanggihan yan. O ikaw ang kumain. Ikaw ang kumain doon sa hinihain nitong mga walang yang congressman na kung saan ang kredibilidad napakabantot
at walang nagtitiwala ni isa sa ating mga kababayan, yung mga grupo nila, dyan sa Akbayan, dyan sa Makabayan, oo, naniniwala sila dito sa mga individual na to, pero mga ordinaryong Pilipino, tatanungin mo sila, anong masasabi mo kay Franz Castro? Itago ko anak ko. Yun lang ho sasabihin nila. Anong masasabi mo kay Dilima? O bigyan mo ng saba. Yun ho ang kredibilidad ng mga taong naghain ng impeachment na yan. O, di ba? Paano mo tatanggapin yan? Ikaw ang magiging vice presidente. Kaya kahit papaano marunong. Hindi tayo nagpapasalamat for what, di ba? Kung rendahan ka naman ni Tambag, kunin mo sa ayaw sa gusto mo. May magagawa ka ba? Best friend nga kayo, di ba? Ayun na nga mga kababayan. Makibalita na ho tayo dito kay Congressman Ortega. Pero bago yan, mga kababayan, alam nyo na ho gagawin. Malapit na Pasko. Baka naman isang subscribe at isang share naman dyan, di ba? Magpapasko na, hindi ka pa nagsishare, hindi ka pa nagla-like, hindi ka pa nagsasubscribe. Naku po, ang Pasko, panahon ng pagbibigayan. Kaya bigay mo na sa akin ang simpleng subscribe at simpleng like mo, ika nga. Eto na ho. Kung masaya kayo diyan sa diyan sa pahayag na yan, itong si Senator Bong Revilla, naku, dito magiging mas masaya kayo. Eto ho mga kababayan, pakinggan na natin to. Thank you. For today's first question, may call on Kat Puarbes from Radyo Pilipinas. Naku, Hi, good morning. Parang hindi maganda ang gising nitong si Congressman Balbasarado, itong si Congressman Ortega. Hindi maganda gising niya kasi di siya nakasmile. Kasi merong pagkamaangas yung congressman na yan. May maangas ho talaga yan. Gusto ko na nga handa yung yung chani ko. Uubusin ko yung balbas niyan. Ika nga, di ba? Bunutin natin. Ang partida, nagre-react tayo dito sa kanilang official duty, yung kanilang mga pinagsasabi na related sa kanilang trabaho. Pero nag-iiyakan sila. Huwag kayo masyadong bala sibuyas. Anak ng tawa. Ano lang naman to? Video lang. Kayo naman, oo. Po, Kong Paulo. Hello. Kanina, sorry, dito po sa likod. Sorry po. Kanina po medyo napahapyawan na po no, na nagkita nga po ang House members with President Bongbong Marcos. Ano po ba yung mga nangyari doon? Kasi may iba na in-speculate is pinag-usapan daw po ang impeachment versus VP. Ano po ba talaga nangyari? Karamihan nga po nung nabasa ko sa Twitter, kabaliktaran po nung totoong nangyari. Well, hindi naman siya bago, no? Like, nung kakaupo po ng ating Pangulo, yung first 6 months niya, actually, he met with the solid North Congressmen. Hindi, merong mga bali-balita. Kaya nagkaroon ng loyalty check sa mga congressman. Ito atin lang to ayoko naman kasing dito. Sikreto lang natin to Di umano allegedly na hindi na daw masaya ang AFP sa mga nakikita nila dito sa administrasyon. Kaya yung nakita nyong courtesy call ng mga top AFP official dito kay Tamba. Sikreto lang to, yung pagsabi. Atin lang to. Kumbaga, ito yung mga narinig-rinigan natin sa mga gigiliti ka nga. Ito, atin lang to Yung mga nasa AFP daw, unhappy na sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Kasi nga naman, di ba? Ito, secret lang. Kasi nga naman bulong ko na lang. Huwag nyo na lang ipagsabi, atin lang. Kasi nga naman, di ba? Napakarami ng mga nangyayaring kalokohan. Merong droga, merong flood control issue, merong kriminalidad, merong, 'di ba? Tapos inuuna daw nila yung pag-impeach kay BP. Kaya yung mga ilan lang naman yung mga AFP official na nag-courtesy call kay Tamba. Ngayon, doon sa mga nasa baba, alam nila ang tunay na nangyayari. Secret lang yun, yung pagsabi. Kaya ngayon, magkasunod-sunod to. Tignan nyo yung sequence of event. Courtesy call nito mga top AFP personnel kay Tamba. Diba? Kamay-kamay pa sila doon. Usap sila. AFP modernization, tataasan ng allowance. Diba? Dahil nga yun, di umano. Yeah? Merong mga ganong pag-uusap sa loob ng organisasyon ng AFP na hindi na masaya sa nakikita nila na ginagawa ng administrasyon. Kaya yung sa INC magkakasunod yung sequence of event. Kaya ngayon daw sa Malacanang,
nagbe-brainstorming sila doon. Habang sumisinghot sila ng pulburon, anong magandang gawin? Di ba? Yun ho nangyayari. Ito ho, ililalabas ko lang sa circle natin. Yung pagsabi, yung mga ano dyan, ng mga marites ha, secret. Last year, ang alam ko, we tried to schedule a meeting with the President, with the Congressmen na parang salo-salo, not necessarily Christmas dinner lang. Hindi po natuloy. Siyempre, napaka-hectic naman po ng schedule. At napagbigyan po tayo ngayon. So basically, we arrived at around 6 p.m. in the evening. Tapos yung resolution po of support sa Presidente na binigay po ng majority of the members, basically, Ano sabi ko sa inyo? Kung walang problema sa loob, bakit nyo kailangan mag-resolution of support? Di ba? Marami pa ho kayong malalaman dito sa video na ito. Yan ang sinasabi ko. dinner, saka present po yung resolution, konting kwentuhan, then about an hour, tapos kanya-kanyang uwi na po. Wala pong Kala ko kanya-kanyang interest na ang isinulong namin sa pakikipag-usap kay Bangag. kahit ano man katotohanan yung mga lumabas o na-speculate o Teka. Ba't Lone Ranger ka ngayon? Ba't nag-iisa ka, Brad? Anong nangyari doon sa mga kasama mo? Ayaw na nilang humarap? Naduwag na ba sila? Nabahag na ba yung mga buntot nila? Dati dami maiingay dyan eh. Di ba pinagtitripan si VP? Asan na yung mga maiingay? Dahil nagsalita ang INC. Ikaw ngayon ang sinubo nila sa media. Hindi ka pwedeng tumanggi. Masaya ka sa panunungkulan ni Tamba isip ng ibang tao. Karamihan po sobrang simpleng salo-salo lang at ang highlight po nung night, yung prinisinta po yung resolution of support ng House. And syempre, nagpasalamat po yung Pangulo na nakikita niya na buo po ang suporta ng House of Representatives sa kanya. Basically, yun po talaga yung nangyari. Hindi ko maintindihan. Buo ang suporta pero hindi pinapaniwalaan. Mga tanga ba kayo? Ha? Anak ng toko. Paano nyo nasabi? Ayan na nga ba? Paano nyo nasabi? Paano nyo nasabi na buo ang suporta, yung solid yung suporta nyo dito kay Marcos Jr., sinabi na niya na hindi maganda yung impeachment. Storm, may natikap lang yan. Marami tayong problema. Di ba? Ngayon, solidarity, manifesto of support. Mga tanga ba kayo? Ako, dapat pagka pala magtatakbo ng pagka-congressman, merong examination sa pagiging tanga. Kung suportado nyo, ba't di nyo pinapakinggan? Pambihira. So, sir, kung hindi po napag-usapan Hirap dun mo sa sa dinner balbas. yung tungkol po sa impeachment kay VP Duterte, kayo na lang po yung tanungin ko, ano po ba yung opinion nyo po given na may pangalawang impeachment complaint na po na naihain at meron din pong iba pang mga reaction, may isa po coming from a religious group po about Teka, bago ka sumagot ha, ito, para maintindihan lang ng ating mga kababayan. Mabilisan lang. Before, pagka sumasagot yan, dinedepensahan nila na merong linabag si VP Sara. Yung tipong meron talagang violation, ay yung kailangan niyang ipaliwanag, yung confidential fund, kesyo ganito, kesyo ganyan, di ba? Pakinggan natin ang sagot niya ngayon. Before and after tayo. Game! Sabi ko nga po nung nakaraan na press con din, hindi po namin mapipigilan yung mga ganyan. Ang House tatanggapin po yung mga impeachment complaints kasi nga po, part po ng mandato namin yan. Kahit pang tanga at linoloko kayo ng mga naghain ng impeachment, okay lang. Kasi mga tanga din naman kayo It's a tie, ika nga. Part po ng trabaho namin. At part din po ng trabaho namin na aksyonan po yung mga complaints na yan. Pero sabi ko nga po, on the side of the majority, talagang yung focus po namin is nandun pa rin po sa hearings. Although may mga naghain na po ng impeachment complaints mula Makabayan, saka sa other parties po, like yung sa Liberal Party, sa Akbayan. Tatanggapin po ng House yun. At syempre, bibigyan po ng kaukulan na action pag na-refer po. Thank you, Pat. Next questions from Sandro Ochiona from the Millionaire TV.
Hi, Kong. Good morning. Morning. Sir, tanong ko lang, bakit po kailangan ng show of support? May distab ba? May loyalty check ba? Bakit po kailangan ng show of support? Hindi, nag-resolution kasi tayo sa floor eh. So, Ouch, ouch. Bakit kailangan mag-resolution sa floor? Sige, palusot pa. Palusot pa. usually naman po pag resolution, wala naman pong disturb pero nakita nyo naman po yung threats nung sa ating Pangulo. So, I think it would warrant any kind. Anong threat? Sabihin mo, dati ang lalakas ng boses niyo dyan eh. Di ba ang aangas nyo? Dati bira kayo VP eh. Ngayon sabihin nyo, yung mga punto de vista nyo, hindi yung puro play safe ka ngayon. Anak ng toko, bunutin Of ang balbas support ko eh. for- Baka matreten siya, sabihin niya, gustong bunutin ang balbas ko ni PH. Ayan, tinutulungan kita para magmukha kang tidy. Napaka-untidy mo. Congressman ka, balbasarado ka. Sabagay, problema mo na yan. Ako, simpleng tao lang naman ako dito. Kung magpatubo man ako ng mga balbas-balbas ko, wala ka nang pakialam doon. Formal or informal. Pero this time, syempre, sa local government nga po, pag may mga resolution of congratulations, kami po sa local government, dinadala pa po namin dun sa mga pinagbibigyan namin. Ano pa kung Pangulo po yung binigyan ng resolution of support? Syempre, may weight din po yun. Thank you. Mela Lismoras from PTV4. Hi, good morning po, Kong. Kung unahin ko lang, no, for the record, kasi isa sa yung mga tinututukan ng House media, yung mga hearing, meron po Behave ka ngayon, balbasarado Talagang kitang-kita yung pagiging ano mo ngayon. Dapat ganyan kayo umasal. Huwag yung napakababoy niyo sa mga press con. Di naman kayo inaano ni VP. But di ko malaman, saan nanggagaling yung galit nyo kay VP? Inaano niya ba kayo? bang Quadcom meeting, special meeting, hearing, at may info rin ba tayo sa good government? Ano po bang, kailan po ba yung next hearings dito sa dalawang malaking mga committees na ito? Actually, ongoing ngayon, yung sa nagsuspend lang yung quad, nasa People's Center kami. Sabi ko, Chair, pwedeng pa suspend kasi may press con ako. Hindi, joke lang. Hindi, lang. Ang angas ni ang angas itong si Ortega. Huwag ka mag-alala, i-intro ko yun para lalo ka bumili. Kanina na-suspend lang kasi may mga hinahabol pa. Pero medyo makapal po yung mga house bills po na pumasok sa ating quad. Sabi ko nga po, parang medyo may blessing nga po na hindi po intense yung mga meetings for this week kasi ang dami pong ihahabol yung mga measures. Anong blessing? Pagka talaga December, ang daming blessing dyan sa House of Representatives. Nadudulas ka na naman, Yung mga i-amen po. As in, patong-patong na nga po, since tuloy-tuloy po yung hearings, minsan hindi na nga po nadidistinguish yata ng tao kung nasa quad sila o nasa good gov. Pero definitely, tuloy po yung hearings sa quad. Pero Hindi na nadidistinguish kasi parehong kupal. Parehong cool sila, cool pals. Mga cool sila diyan. Pinapanood niyo ba podcast ng Cool Pals? Mga cool yung mga pals diyan sa House of Representatives. Hindi yung word na cool. I mean, pa-cool. Yung pa-cool sila diyan. Gusto nila lagi silang cool yung mga pals natin diyan sa House. Cool pals. Mga cool pals kayong lahat. and the local government, we will leave it to the chair na lang po, yung mga chair na syempre may pace din po silang hinahabol siguro at sabi ko nga po medyo nakapahinga ng konti kahit na ilang araw lang po nakapag-attend kami ng sessions, nakapag-regular committee meetings kami. So, malamang may advisory naman yan. Imposibleng hindi naman kayo ang unang makaalam po aside from the members. So, tuloy pa rin po yung sa quad kasi may mga kailangan pa po na issues na pakinggan. Lalo po sa ating pogo, sa ating dangerous drugs. Umay na ho taong bayan. Umay na at ang matinding nakalaban nyo, yung mga vlogger at mga nagkokomento, yung mga OFW. Oy, para sa mga OFW natin, tinatawag kayong trolls nitong si Barbers. Doon sa kanyang privilege speech, mga trolls daw puro mga nagkokomento sa atin, puro mga OFW. Mga trolls daw kayo. Para doon sa mga nasa lugar nitong si Barbers. Kesyo yung mga nagkokomento daw doon sa mga video na ang dating sa kanila paninira para sa kanila, mga trolls daw kayo.
Sa local government naman po, sige, ganun rin po, si chairman po, antayin po natin ang kumpas. Pero sa huli pong press conference, sabi ko nga po, siguro mga more or less konti na lang po yung hearings for local government. Opo. Mas likely na lang po. Sir, just to be clear, kasi it's a special meeting today at bakit po siya closed door? Ito po ba ay somehow nagpe-prepare na po ba ng committee report? Ano po yung pagkakaiba ng special meeting today sa mga usual public hearing? Marami po yung referrals eh. So, inallow din po yung hybrid sa may Zoom, kasama po yung Zoom saka actual. Pero mga kami kanina, we were about 6 members na nandun. Yun nga po, medyo makapal. So, and medyo under the weather po si Chair Ace. Nahihirapan po magsalita, nawalan po yung boses. So, consolidate lang po yung mga patong-patong na House bills. Then, baka either this week or next week, meron pa po kaming isa before yung quad hearing na actual. Baka may isa pa po kami na meeting. Opo. Sir, dun lang sa sa good government, kasi yun nga, lumabas sa ulat ng PSA na walang Mary Grace Piatos sa kanilang database, and may mga lawmakers din na Paulit-ulit ka naman, madam. Para kang tanga. Nakatalakay na last press briefing yan. Ngayon, tatalakay mo na naman. Suggest na submit din sa PSA at ipa-validate yung tama po ba? Nasa 4,000 names na acknowledgement receipt sa confidential funds ng DepEd at OVP. Ano pong masasabi nyo rito? And if you have information, kung ano na yung usad ng communication natin sa PSA din? Siguro yung kay Aling Mary Grace Piatos, kasi kailan nang lumabas yung official na statement ng PSA. Malamang ganun din yung mga iba kasi sobrang, di ba, wala namang, parang creativity nila is 10% lang, parang ganun. Parang wala masyadong So, hindi na tayo nagulat doon, no, sa Mary Grace Piatos. Sayang lang po yung pabuya, hindi na makukuha kasi nga po wala po talagang Mary Grace. Kasi alam nyo, wala din. Sinabi na nga ng COA, napakalinaw, Mary Grace Piati. Hindi Piatos. Brad, tigilan nyo na yan, kabalbalan nyo na yan. Paulit-ulit ang COA. Nag-insist ho si Akop. Nabasa ko dito, Piatos eh. Sabi ng COA, hindi ho. Piati yan. Piati. Why? Why ho yung huli? O syempre, kitang-kita mo naman, di why yan. S yan. Piatos. Grace Piatos. So, inaasahan po natin na mga ibang pangalan, malamang ganun din po lalabas. Opo. Sir, meron, sulitin ko na po. Sir, meron din kasing, I think sa TV5 yata, na-interview yung PSA. So Piatos, i-impeach si VP Sara. At sinabi na rin na wala ding record ni Kokoy Villamin. May official report na po bang ipinasa kung may informasyon na po, may official report na po ba silang pinasa sa committee? Sa House? Wala pa. Pero inaantay po namin kasi definitely the committee, yung mga list po ng mga names na lumabas it's all over social media. So, si Kokoy na lang ang isa pang inaantay din. Pero, with the development nga po ni Mary Grace Piatos, malamang baka ganun din po yung resulta. Next hearing, sir, kasama yung PSA, i-elaborate po kaya nila ito. Tagal-angas. Well, oo, kasi data lang naman yan eh. Nasa system lang naman nila yan. Mas madali nilang malabas. And even actually, yung mga ibang kasama nyo sa media, they're doing their own research already. So, yung sa Mary Grace Piatos nga, 2 weeks ago or something, from my interview with Teleradyo, parang na-confirm na rin nila na on their own research, wala po talagang Mary Grace Piatos eh. So, Opo. Antayin po natin. Para at least certified na kopya po yung ma-receive natin. Opo. Sir, sorry, last na lang po. Meron na naman kasing report yung latest Chinese aggression laban sa ating Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kung saan may Chinese vessels umano na nag-water cannon na naman. Actually, may mga videos ito sa Bajo de Masinloc. Ano pong masasabi niyo rito? Well, matagal silang medyo tahimik sila nung mga nakarang araw, pero syempre kino-condemn natin yung mga ganyan. Sabi ko nga po, patuloy po nating ginagawa pa rin yung mga... Hindi. Wala nang tapos na yung issue. Alice go kay VP Sara dahil sigurado wala nang kay VP Sara dyan.
Pero hindi matatapos yan hanggang 2028. Kaso, panis na eh. Nagsawa ang sambayan ng Pilipino sa kakabira kay VP Sara. Di man lang inintay nung after 1 week, doon tayo bibira ulit. Hindi ko ganon. Sinulit ho nila yung kanilang mga opportunity na araw-araw, linggo-linggo, basta may session. Wala ho silang napag-usapan dyan. Puro kay VP Sara. Mula nung nag-umpisa yung sa Committee on Appropriation, yung kay pangalan noon, Congresswoman Kimbo, mula noon, October, August, mula August, September, October, November, December, wala ho silang tinalakay dyan kung hindi si Vice President Sara Duterte. Hakbang natin na nire-report natin, kinokondemn natin, Condemn patuloy na naman, pa rin yung condemn. mga military exercises natin Condemn lang sa na ating condemn. mga borders. Kung ano po yung kailangan na isampa na policy o kailangan magtuloy-tuloy pa rin po yung mga kaso na isasampa natin, okay lang po, tuloy-tuloy po yan. But again, minsan parang may pattern, nakakapagtaka din minsan na parang may konting iringan sa kakaguluhan dito sa lupa, pero sa dagat meron din. Binubuli din ng mga nananakop yung ating mga Nananakop. Teka, brada. Nananakop ha. Yarin lamang pinasok mo na yung issue ng nananakop na yan. Wag kang, tatanga-tanga talaga tong mama na to. Ha? Tatanga-tanga ho talaga to. Nananakop? O yan, tingnan mo yung mga, bago mo ibida sa akin yung mga nananakop. Ayan, tingnan mo. Anong nakikita mo dyan? Kung merong mananakop, kanino ho tayo nasakop? Anak ng tokwa. Bilangin nyo ho kung ilang EDCA site yung mga nasa larawan na yan. Yan ho yung mga luma at mga bago ho bata lahat. Yan ho yung mga EDCA site sa ating bansa. Sino ho kayang nanakop sa atin? Ang China ni isang kampo sa Pilipinas, wala ho sila. Anak ng tokwa. Anong rason nila bakit nandyan yung mga base na yan? For humanitarian purpose. Ilang bagyo dumating, meron ho kayong nakita ni isang kano. Wala ho kayong nakita kasi sinasakop na tayo ng mga Amerikano. Ay, hindi pala tayo sinasakop. Matagal na ho tayong nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga Amerikano. Kaya yung naratibo nila, hindi ho kasi alam nitong si Ortega kasi tanga ho ito eh. Ayan ho mga kababayan, nakita nyo, Lalol Airport, Naval Base, Camilo Uwi. Mali ito, teka lang. Lakayan natin, yan. Ay, isa-isahin ho natin itong mga na to. Yarin lamang napasok mo yung ayan Naval Base, Camilo Oasis, Santa Ana, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz, Gamu Isabela, Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Ito pa ho. Benito Ebuen Air Base, Cebu. Lumbia Airport, Cagayan de Oro. Balabac Island, yan ho lahat ng Palawan. Antonio Bautista Air Base, Palawan. Basa Air Base, Pampanga. Lalol Airport, Lalol, Cagayan. Sana Lalol, anak ng tokwa. Sinong nananakop sa atin? Nasa kaninong kapangyarihan tayo nakapailalim? Ang mga Chino, ni isa wala ho sila dito. Magpupunta ang mga Chinese dito, magnegosyo. Hindi para gumawa ng base. For humanitarian purpose daw ho mga kababayan. Napakaraming bagyo ang nagdaan. Ni isang puti, wala tayong nakita. Ikaw talaga ba, ihahanda ko na talaga yung tiyanni ko. Anak ng tokwa, uubusin ko yan. Coast Guard, saka yung mga... Ay baka sabihin niya, threat yun, no? Shave na lang. Isi-shave ko na lang. Hoy, para sa mga bata, ha? Kung kayo public official, government official, dapat tidy kayo, presentable, kaya nga honorable kayo eh. So, tingnan nyo yung mga congressman sa ibang bansa, ang lilinis ng muka. Ngayon lang ako nakakita ng anak ng tokwa. Sabagay, okay lang naman yan, no? Mangingisda doon. So, may pattern ba yan sa nangyayari dito sa political landscape natin, o hindi connected, or somehow it's still connected? Sa sobrang tanga ho niya, hindi niya naiintindihan kahit yung simpleng anong tawag dito, geopolitics. Tayo ho kasi nakikinig kay Ma'am Sas, kaya medyo may alam tayo kahit kakarampot lang. Kung gusto niyo matuto, makinig kayo kay Sas Rugando Sasot. Dahil ito, walang inatupag kundi tuwadkom, Mary Grace Piatos, at pagpapasipsip kay Tamba at kay Marcos, wala akong kaalam-alam. Paano ka naging congressman, Brad? Anak ng toka. Sa bagay, Ortega nga pala apelido mo.
Lalo kung may mga pro-China tayo na mga advocates, saka mouthpiece. So, ang hirap naman po mag-assume. Pero Okay, pro-China daw tayo. Pro-China tayo. Kung pro-China tayo, hoy, China, gawa kayo ng base militar sa Pilipinas. Mga walang hiya kayo. Ha? Wala ho tayong gustong magbase sa Pilipinas kasi meron ho tayong, kung kumusta naman ang ating kasyarinlan, ika nga. Ha? Ang ating sovereignty. Ha? Anong nangyayari dito? Binababoy ho ang ating kalayaan. Sino ba tong mga kanuna to para magbase dito sa Pilipinas? Anong meron, mga brad? Oh. Huwag mo kaming paandaran ng mga mouthpiece na yan, ha? Basta alam ko, Chino, negosyante. $1. Mga ganun-ganun lang sila. 1 peso. Ganun-ganun lang. Hindi nagpapatawad. Ganun ho sila. Pero wala ho silang base militar sa Pilipinas. Doon pa lang ang argumento mo, ubos na balbas mo eh. parang base po sa mga nakikita mo, parang ganun na nga po yung dating eh. Parang may synchronization. So, tigilan mo yung parang, diretsuhin mo. Nagmumukha ka na namang... Again, we still continue what we're doing. Andiyan naman po ang ating Navy, andiyan naman po ang ating Coast Guard at ating mga kasama na nagpo-protect sa ating borders. But again, I suggest na ituloy po natin kung ano yung... Kung ito, teka, ba't wala ka sa larawan? Alam nyo kung ganito lahat ng leader natin, naku, wala na. Tapos na. Buti na lang mayroong pang BP Sara. Kung ganito kabobo yung mga leader natin, anak ng tokwa, oo. Paano ka ba naging congressman? Walang yaka. Dahil lang sa apelido mo, pero pagdating sa utak, pagdating sa laman ng utak, sa bagay, lahat ho ikakalimutan kahit ano pang napag-aralan pagka hinarapan ka na ng oportunidad, ika nga. Di ba, sir? Oh, ikaw ba naman ang harapan? Kayo ba naman ang di umano, diyan sa Tuwadcom at good government, napakagalante daw ng ano dyan, ng mga nag-ooperate. Masarap ang pagkain. Nagtabaan ginagawa natin ngayon. Malaki ang porsyon ng bigayan ng lunch. Malaki ang bigayan. Marami, very generous ang hatian ng merienda. Kayo naman, Sir, sorry, last na Masyado talaga. malisyoso. Yung Nga eh. sa nabanggit nyo, sir, parang lumalabas, parang may natatiming at parang may parang natatabunan para matabunan, ganun po ba yung ibig nyo sabihin? Ang hirap i-assume sa totoo lang, pero minsan Nice one. So, ang pinapalabas nyo niyan, dahil itong si BP Sara hindi niya binabanatan ng China, kaya gumagawa ng issue sa China dahil ang China ay pinagtatanggol si BP Sara. Naku po, anak ng toka, napakatanga mo talaga, brad. ganun ang maiisip mo. Minsan, pag binasa mo po yung mga Oo, comment ganun na maiisip mo pagkatanga ka. sa social media, yung mga articles, parang ganun po patungo eh. Kasi, syempre, we have to look at the greater scheme of things na hindi lang naman po yata yung politika sa local lang may konting iringan. Meron din pong konting tension sa global scene, which is yung issues natin with China, yung pakikipag-joint exercises natin sa mga kapitbahay natin at saka sa US. So, hindi mo maiwasan na ganun po. Kapitbahay, Australia. Tanga ka talaga, no? Kapitbahay, Australia. Ang kapitbahay, Brad, pagka sinabing kapitbahay katabi, ano yung mga katabing bahay natin? Taiwan, yan. China, yan. Malaysia, Vietnam, yan yung tawag doon, Brad, kapitbahay. Pero yung tatawid ka ng napakalayong lugar, di kapitbahay ang tawag doon. Malayong kamag-anak ang tawag doon, Brad. Kung isipin din natin, although pangkaraniwang tao nga po, saka yung mga kaibigan natin sa local governments, ganun na po iniisip paano pa kaya pag nasa national scale ka na. Sana mali ako. Halika. Kailan ba naman kayo naging tama dyan? Wala kayong ginawang tama dyan, Brad. Lahat ng ginagawa nyo dyan kargado ng politika, hindi sa interes ng sambayan ng Pilipino. Tayo dito, hindi tayo politiko, kaya kung ano man ang sabihin natin dito, para yon sa interes ng sambayanan.
Hindi, wala ho tayo dito para, ito bang issue na to, kay BP Sara pa ba ho ito? Yung issue ng ano na to, West Philippines, West Philippines. Hindi na ho kay BP. Bakit kinokontra natin? Kasi ang administrasyon na to ay nagpapahawak sa liig sa mga kano. Bagong base militar, binibigyan ho nila. Anong mangyayari? Anong mangyayari doon sa mga kalaban ng kano na makakakita ng mga bagong base militar na yan, mababalitaan nila? Ay nako, nagpo-position sila dito sa Southeast Asia at ginagamit nilang kampo Pilipinas. Ano mangyayari? Pag-iinitan din tayo ng mga kalaban ng mga Amerikano. Ano yan? Russia, China. Oh. Ano mangyayari sa atin? Yung problema na hindi naman dapat sana tayo kasali, sumasali tayo dahil sa katangahan ng foreign policy ng administrasyon na to. Yun ho talaga yun. Ngayon, kung ibang pananaw ng mga bangag at balbasaradong walang alam na naging congressman dahil sa apelido ng Ortega, pagpasensyahan nyo na ho. Sa bagay, matatapos na yan. Kung sino man ang kalaban ng mga Ortega, First District ng La Union, anuhin nyo ho. Huwag nyo hong iboto. Iboto nyo ho yung... Huwag nyo iboto itong si Balbasarado. Iboto nyo ho yung kalaban nitong mga Ortega na to. Walang kwenta. Sa totoo lang, wala hong kwenta. Wala pa ho tayong narinig na matinong bagay na lumabas sa bibig ng mama na yan. Thank you po. Wala Akala na. ko meron. Thank you. Vivian Gulia from ABS-CBN. Last question tayo, last Good question. morning, Kong. Follow up lang dun sa huling question ni Mela. Anak na to ako naman. Ginagaslight nyo ako Ako yung ginagaslight nyo Ano po yung sinasabi ninyo na gustong tabunan nitong, possibly gustong tabunan nitong yan. incident Mga last sa question na dito, Kay. West Philippines? Hindi po ako nagsabi nun. Wala akong sinabing tatabunan. Hindi, pero what I'm saying is na bakit pag minsan may mga insidente sa lupa, sa ground, tapos sa Fred, huwag mo kaming tangahin Huwag mo kaming tangahin. Ang dami, from August, binira ng Committee on Appropriation si BP Sara. Ngayong December pa lang nagsalita yung mga gustong tabunan tong issue na to. Tama ka ba talaga, Brad? From August, walang humpay ang pagbira kay BP Sara. Kung ano-ano mga aligasyon, tinanggalan ng budget, tinapyasan ng budget, merong issue dyan sa West Philippine Sea. Ang sabihin nyo, patapos na yung issue kay VP, hindi na bumebenta, panis na. Kaya kailangan, merong panibagong issue na pantapal sa mga kapalpakan ng mga amo nyo dyan sa House at sa Malacanang. As always, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Maging mapanuri ho tayo. Huwag ho tayong basta-basta maniwala sa mga balbasarado at mga walang kwentang congressman. Malapit na ho ang Pasko, baka naman. Isang pindot lang ho yan, mga kababayan. Hindi sa kung ano pa man Ang baka naman natin dito, isang like, isang share, isang subscribe. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahal natin ang Pilipinas.